kasi nandito na ang barang! Umalis ka na rito! Alis! Andito na siya! Naririnig ko na siya! Papatayin niya tayo lahat! Teka! Hintayin mo ako! Tumakbo si Bagtik papunta sa kakahuyan habang sumisigaw at ginagaya ang tunog ng ibong poo. Nagtataka ako kung bakit gustong-gusto niyang ginagaya ang tunog na yon. Mabilis ko siyang sinundan dahil marami akong gustong itanong sa kanya. Kaso ang bilis niyang tumakbo. Nakarating kami sa loob ng parte ng gubat hanggang sa tumigil siya at tumingin siya sa akin. Bakit mo ako sinusundan? Umalis ka na rito! Nasa paligid lang siya! Papatayin ka niya! Gusto ko lang malaman kung paano namatay ang pamilya mo at paano ka nakaligtas. May paraan ba para hindi tayo magawang kainin ng barang? Wala tayong laban sa barang! Sinubukan ko, pero hindi siya tinablahan ng itak ko! Tinaga ko siya! Paulit-ulit kong tinaga! Pero naghihilom ang sugat niya! Hindi siya namamatay! May aksyon pa ang pagkwento ni Bagtik. Tumataga siya sa hangin habang galit na galit ang mga mata niya. Napansin ko na parang tumino siya ng mga sandaling to. Kaya nasabi kong may natitira pang kaunting katinuan sa isip niya. Nang tanungin ko siya kung paano siya nakaligtas, ay natigilan siya tumitig sa akin. Pero Bagtik, paano ka nakaligtas? Pinagtanggol ko sila! Lumaban ako! Tinaga ko ang aswang ng lunukin niya ang asawa ko! Pero hindi tumalabang itak ko! Nagawa niyang lunukin ang asawa ko ng buo! Kaya binuhat ko ang mga anak ko! Tumakbo kami! Pinatakbo ko sila! Tapos naiwan ako para harapin ang aswang na yon! Kaso, hindi ko siya nagawang patayin! Pasensya ka na Bagtik. Gusto ko lang talaga malaman para alam ko kung anong pwede nating gawin para hindi na tayo makain ng barang. Tubig! Nahulog ako sa tubig habang nagpapahabol ako sa aswang! Hindi niya ako nagawang lapitan! Kaya hinabol niya ang mga anak ko! Pag-ahon ko sa tubig, huhuli na rin lahat! Kinain niya ang mga anak ko! Papatayin ko siya! Papatayin ko ang barang! Papatayin ko siya! Paulit-ulit niyang sinisigaw na papatay niya ang barang habang tumatakbo. Sinundan ko ulit siya, lalo na makita kong tumalon siya sa lawa. Akala ko nga'y magpapakamatay na siya, kaya tumalon na rin ako sa lawa para sagipin siya. Sumisid siya pero agad rin siyang lumutang. May hawak na siyang itak na parang kinuha niya sa ilalim ng lawa. Bagtik, ano yan? Ito ang papatay sa barang! Takot siya rito! Ayaw niya sa maalat ang tubig ng lawa! Kaya kapag nagkita kami ulit, igaganti ko ang pamilya ko! Nang tinikman ko ang tubig sa lawa, napatunayan kong maalat nga to. Parang tubig ng dagat. Sumisid din ako para makita kung gaano kalalim ang lawa. Hindi naman to gaano kalalim pero napakalinaw ng tubig. Sa pagsisid ko nga, ay may nakita akong bato na kumikislap. Dinampot ko to bago umahon. Pag-ahon ko, ay nakita ko si Bagtik na nakatayo na malapit sa lawa. Tahimik siya at parang nakikiramdam sa paligid. Yung mga mata niya ay malikot na parang may kinatatakutan. Bagtik! Shhh! Andito na siya! Andito na ang aswang! Paano mo nasabing nandito na siya? May palatandaan ba kapag parating na siya? Malalakas ang yabag ng paa! Tapos naririnig mo ba yon? Yung alin? Huni ng puo! Nandito na siya! Nandito na siya! Wala na. Mukhang nasira na naman ang tuktok nito. Sandali lang! Hoy Bagtik! Hintayin mo ako! Sinundan ko si Bagtik hanggang makarating kami sa isang kubo. Maayos naman ang kubong to. Tapos may kung ano-anong dahon ang nakasabit sa labas ng kubo. May mga ugat pa ng puno na kung ano-ano pa. Pumasok dito si Bagtik na umiiyak. Tapos biglang tumatawa. Narinig ko ang boses ng isang matandang lalaki. Kaya alam ko may ibang kasama si Bagtik sa loob. Tao po! Sino ka? At ano ang kailangan mo? Ako si Badong. Dayo po ako rito. At nakatira po ako dun sa malapit sa kuprahan. Sinundan ko lang po si Bagtik kasi interesado po akong malaman ng tungkol sa aswang. May nararamdaman akong malakas na enerhiya mula sa'yo. Albularyo ko. At tawagin mo na lang akong Tata Barok. Tata Barok. Baka po tong agimat ko ang nararamdaman nyo. May agimat po kasi ako ng bala ng barel. Mas malakas pa kaysa dyan. May iba ka pa bang agimat? Nako, wala na po. Ito lang pong balang meron ako. At para lang po ito sa proteksyon ko. Ano yung umiilaw sa bulsa mo? Ito po. Bato po ito na napulot ko sa lawa kanina. Akala ko nga po diamante kasi kumikislap siya. Pwede ko bang makita? Sige po. Eto po. Pagkahawak na matanda sa bato, ay napapikit siya ng mariin. Naitikong pa niya ng mariin ang kamay niya na may hawak sa bato. Saan mo nga nakuha ang batong to ulit? Sa may lawa po kanina nang sumisid ako. Mutya ang batong to. Maswerte kang napulot mo ang mutya ng lawa.
po, siguro